Ang pag-iipon ng 100,000 sa loob ng isang taon ay hindi nangangailangan ng malaking sweldo, kundi malaking disiplina. Posible ito para sa kahit sinong may strong mindset, maayos na budget at willingness na isakripisyo ang ilang luho pansamantala. Pero bakit nga ba 100,000? Simple lang, ang 100,000 ay hindi kasing laki ng 1,000,000 piso. Pero malayo na ito kumpara sa typical na ipon na 10,000. Hindi ito madaling gawin, lalo na kung maraming bayarin, maliit ang kita, at parang laging kulang ang budget. Kaya't napakahalaga na magkaroon ng realistic at achievable na savings goal. Hindi masyadong malaki pero sapat na para maging proud ka sa sarili mo kapag naabot mo ito. Kaya ang tanong, paano nga ba maiipon ng 100,000 sa loob lamang ng isang taon? Narito ang ilang praktikal na paraan na pwede mong gawin, kahit pamaliit ang income mo ngayon. Welcome and welcome back to Filipino Success. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating uploads. Kung makakatulong sa iyo ang video na to, please like and share para mas marami pa tayong maabot at matulungan. Now kung ready ka na, let's get started. Number 1, gumawa ng monthly savings goal. Ang unang step ay ang pagbuo ng malinaw na plano. Kung hahatiin mo ang 100,000 sa 12 months, lalabas na kailangan mong mag-ipon ng around 8,334 kada buwan. Kung hahatiin mo naman ito weekly, around 1,923 kada linggo. Kapag may konkretong numero kang sinusundan, mas madali mong ma-manage ang pera mo. Hindi lang ito basta hulaan o ipon lang kapag may sobra. Ito ay disiplina na parang obligasyon. Kung hindi mo kaya ang full amount kada buwan, pwede mong taasan ang ipon sa mga buwang may bonus ka. Tapos bawasan ng konti kapag may emergency. Ang mahalaga ay consistent ka. Maganda rin gumawa ng savings tracker para masundan mo ang progress mo. Number 2, magbukas ng hiwalay na bank account para sa ipon. Marami ang hindi nakakaipon dahil lahat ng pera ay nasa iisang account. Kapag nandyan lang ang ipon mo sa ATM na ginagamit mo araw-araw, malaki ang tukso na galawin ito. Kaya mas epektibo na magbukas ng separate savings account, preferably yung walang ATM card. Pwede rin mag-invest sa digital banks na may mataas na interest rate pero walang easy withdrawal feature. Ito ay psychological din. Kapag malayo sa paningin ng pera, malayo rin sa isip. Gawing automatic ang transfer ng ipon mo sa account na ito kada sweldo para hindi mo na kailangan pang isipin. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangang mag-decision pa kung mag-iipon ka o hindi. Automatic na itong routine mo. Number 3, magbenta ng pre-loved items. Ang mga hindi mo na ginagamit ay may halaga pa sa iba. Yung lumang sapatos, damit, cellphone, books, toys, kitchenware, pwedeng kumita ng pera kung ibebenta. Gumamit ng Facebook Marketplace, Carousel, Shopee o kahit mga local buy and sell groups. Gawing goal na makapagbenta ng 1,000 to 2,000 kada buwan. Maliban sa dagdag na kita, nakapag-declutter ka pa. Pwede mo rin gawing sideline ito. Magbenta ng items ng ibang tao para sa komisyon. Kung consistent mo itong ginagawa, hindi mo mamamalaya na naka 20,000 ka na sa loob ng isang taon, na malaking bahagi ng 100,000 goal mo. Number 4, maghanap ng side hustle o extra income. Hindi sapat ang pagtitipid kung maliit talagang income. Kaya mainam na maghanap ng side hustle. Kahit ilang oras lang bawat linggo, pwede na. Kung marunong ka magsulat, magturo, mag-edit ng video, mag-voice over, o kahit magluto, may paraan kang kumita. Pwede ka mag-freelance sa Upwork, Fiverr, o kumuha ng online tutoring gig. Sa 2,000 pesos per week na extra income, aabot ka sa 104,000 sa isang taon. Ang kagandahan pa nito, kapag naging consistent ka, maaaring lumaki pa ang sideline mo at maging full-time income sa kalaunan. Hindi lang ito pera kundi oportunidad din para matuto at madagdagan ang skills mo. Number 5, iwasan ang impulsive buying. Isa sa pinakamalaking kalaban ng ipon ay ang emotional spending o impulsive buying. Bibili ka ng hindi mo kailangan dahil sale, bored ka, o gusto mo lang ng instant happiness. Subukan mong maglista ng bibilhin bago pumunta sa mall o mag-checkout online. Kapag may gusto kang bilhin, patagalin mo ng 3 araw. Kung gusto mo pa rin ito pagkatapos ng 3 araw, saka mo pag-isipan kung worth it ba talaga.
Gumamit din ng mga app na may price tracker para ma-monitor kung kailan mura ang isang bagay. Tandaan, bawat 500 pesos na hindi mo ginastos sa walang kabuluhan ay 500 pesos na pwedeng idagdag sa savings. Number 6, mag-budget gamit ang 50-30-20 rule. Ang 50-30-20 budgeting rule ay isang simpleng sistema pero effective. 50% ng kita mo ay para sa mga needs. Renta, pagkain, utilities. 30% para sa wants, entertainment, dining out, hobbies, at 20% para sa savings. Kung hindi kakayanin agad ang 20%, magsimula sa 10% tapos dagdagan habang nasasanay ka. Gumamit ng budgeting apps tulad ng Mint, Good Budget, o kahit Excel sheet or Google Sheet para i-track ang gastos mo. Kapag nakikita mo kung saan napupunta ang pera mo, mas madali ka makakapag-adjust. Ang goal nito ay gawing fixed ang savings mo tulad ng bills, hindi na optional. Number 7. Gamitin ang 13-month pay at bonus in a smart way. Kapag dumating ang 13-month pay o bonus, malaking tulong ito para sa savings goal mo. Pero madalas, nauubos ito sa pamimili ng regalo, travel o luho. Baguhin mo ang mindset. Gamitin mo ang 80% ng bonus para sa ipon at hayaan mong ang natirang 20% ay para sa reward mo. Halimbawa, kung 30,000 ang bonus mo, itabi mo ang 24,000. Ganyang kalaki ang kaya mong isave sa isang buwan lang. Ibig sabihin, kailangan mo lang i-maintain ang consistent savings ng maliit na halaga sa isang buwan. Isa itong pinaka-epektibong shortcut para maabot ang 100,000 goal. Number 8, magtipid sa kuryente, tubig at pagkain. Minsan hindi natin napapansin pero malaking bahagi ng gastos ay napupunta sa utilities at groceries. Magpalit ng mga ilaw sa LED. Huwag iwanang naka-on ang mga appliances at gumamit ng tubig ng tama. Magplano ng weekly meals para iwas tapon ng pagkain at double buying. Gumamit ng grocery list at mag-stick dito. Maganda ring bumili ng maramihan kapag may discount or promo. Kahit 500 na tipid kada buwan sa kuryente o grocery, ay 6,000 na sa loob ng isang taon. Ang maliit na adjustment sa lifestyle ay may malaking epekto kapag pinagsama-sama. Number 9, gumamit ng ipon challenge or envelope system. Ang mga saving challenges ay hindi lang masaya, kundi epektibo ring motivation. Subukan mo ang 52-week challenge kung saan nag-iipon ka ng tumataas na halaga bawat linggo. 50 pesos ngayong linggo, 100 sa susunod at pataas. Pwede mo rin gamitin ang envelope system. Bawat envelope may label, emergency fund, 100k goal, travel fund, etc. Maghulog ka kada sweldo o kada linggo. Maganda rin kung isasama mo ang pamilya mo o partner mo sa challenge para may accountability. Kahit simpleng garapon lang na may label, ay makakatulong para makita mong lumalaki ang ipon mo. And number 10, umiwas sa utang at gamitin ang cash-only method. Ang utang ay parang butas sa balde. Kahit anong tagpi mo, tatagas at tatagas pa rin. Kung may utang ka, unahin mo munang bayaran ito habang unti-unting nag-iipon. Huwag kang pagugoyo sa mga promo gaya ng 0% interest kung hindi mo naman kailangan ang item. Subukan mo rin gumamit ng cash envelope method. Kung 2,000 lang ang budget mo para sa isang linggo, iyon lang ang dalhin mong pera. Iwasan ang paggamit ng credit card kung hindi ka disiplinado. Kapag cash lang ang hawak mo, mas nagiging aware ka sa bawat sentimong lumalabas. Hindi madali ang mag-ipon ng 100,000 sa isang taon, pero posible ito kahit sa minimum wage earner. Ang sekreto ay nasa consistency, tamang mindset, at willingness to adjust your spending habits. Magsimula ka ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na sahod. Tandaan, maliit na ipon kada araw ay pwedeng maging malaki sa katagalan. Ang tanong lang, handa ka bang mag-commit sa sarili mong goal? At dahil nakarating ka sa part na to, salamat sa iyong oras at sana'y na-inspire kita. Please subscribe for more videos like this with notifications on. At sana'y yumaman ka.